nga dahil sa napaka-popular issue and the hot topics ngayon sa internet, itong latest edition ng TomTom Traffic Index, kung saan sinabi ho nila na ang Davao City is ranked as the 8th most congested city in the world out of 500 cities and was the most congested city in the Philippines, meaning mas traffic pa daw ang Davao City. Mas congested ho yung lugar ho natin sa Davao, or yung lugar namin dito sa Davao City. Mas traffic kami dito, mas congested, mas malala, mas worst to compare sa Manila. Kasi ang Manila landed into number 14 lang sila sa buong mundo, like 500 cities nga. Ngayon, marami tayong nakikita nga ng mga political vlogger, mga citizens coming from different places in the Philippines. Kahit hindi sila mga taga Davao City, pero talagang sila man din ay nawindang, sila ay medyo na surprise, shock, or parang halos hindi makapaniwala na yan ang nagiging resulta. Plus, lalo na sa ginamit itong 1PH, One News, for example, meron silang ginamit na photo na galing naman sa Guadalupe, sa EDSA ng Manila, ang kuha ng picture kung saan napaka congested ng kalsada. So yung iba is ginawa nila ng memes, ng medyo satire post na yun nga, bali Guadalupe, Makati, Davao, Philippines is number 8, parang ganon. Kasi ito hindi naman talaga to hindi siya lugar ng Davao City, although hindi naman sinabi na ito ay Manila, hindi naman sinabi dito na Davao City itong photo, itong picture, pero alam naman kasi ng ang Davao City, grabe talaga yung clout. Halos lahat ng mga mata ng mga Pilipino is nakatutok ngayon sa Davao City, kasi unang-una dito lang naman nagmula ang mga pinaka most powerful, hindi lang powerful, most popular, pinaka popular talaga ng mga tao sa Pilipinas. So sino nga ba yun? It's syempre Duterte family. So sino ba yung Duterte family na yun? It's Rodrigo Duterte, VP Sara Duterte, and yun, so Basti Duterte, yan, kasama na rin siya sa clout, Pulong Duterte and Kitty Duterte. Pero ito talaga yung pinakamalupit, itong dalawa, yung pinakasikat ho talaga, pinaka-popular, pinaka-well-loved, most approved, pinaka-kilala sa lahat, itong si Rodrigo Duterte and VP Sara. Kaya nga lahat na lang talaga ay gagawin nitong mga kalaban nila sa politika para lang sila ay mawala, kasi talaga tong dalawang to, balakid, hadlang sa mga layunin nilang magiging kurakot sa mga ambisyon nila sa politika. So hindi talaga sila hindi nila matupad-tupad yung kanilang mga layunin, mga hakbangin, mga ninanais, dahil hanggat ang itong dalawang Duterte na to, or itong mga Duterte is nag-i-exist pa sa mundo. Kaya ginagawa ko nila talaga yung pinakarason, ginagamit na lahat ng mga resources nila, pati ang pera ng bayan, ginagamit nila lahat ng mga programang para sa gobyerno, para sa taong bayan, ay talagang pinag-iinitan o pinagdiskitahan. For example, ito mayroon tayong bagong balita na nakuha na itong OVP is tinanggalan siya ng parang budget na magbibigay ng mga burial assistance, mga ganon, kasi which is totoo, napakalaking tulong ho ng mga ganong proyekto or ng mga ganong budget allotment ng mga budget para sa mga opisina, hindi lang naman sa OVP, maging sa opisina ng congressman, mayor, governor, lahat ng mga government offices, meron ho talaga yan silang mga allocated budget para diyan, para pang tulong para sa mga mga lumalapit, pumupunta, dumudulog, nang hihingi ng tulong sa kanilang mga opisina. So yun, pinagtripan, pinag-initan, pinower trip ni Tambaloslos, it's Martin Romualdez. So good luck na talaga sa ating mga Pilipino, hanggat na andyan pa yung yung pinaka anay, haanay naman talaga tawag diyan, kasi wala na tayong pakinabang sa kanya, nakakasira pa siya sa ating lipunan. So siya yung pinaka-peste sa ating bayan. Anyway, so balikan ho natin dito sa Davao City, dahil nga sa napaka-popular ngayon hot issue or popular topic, itong traffic congestion ng Davao City, na will landed at number 8 ho talaga siya, na hindi siya basta-basta, like out of 500. Grabe, galing, magic 5. Dinaig niya pa yung yung mga patimpalak, for example, mga Miss Universe, di ba, mga Miss Earth, ang Miss Earth, tawag dito, Miss World, di ba, yun yung may pinakamaraming participants ng mga bansa, like merong 100 plus na participants, ng mga delegates. Talagang pag once na pumasok yung Philippines diyan, like top 10, napakasikat ng Pilipinas, 'di ba? Like
grabe yung clout. So this time, Davao City naman, so sa usapin naman ng pinaka-traffic, pinakamalalang pinaka-congested city. So siya, Davao City. So out of 500 na participants, 500 na delegates o participants, talagang Davao is landed into top 8. So ang galing. So ang galing nitong gumawa ng itong si TomTom. Although hindi ko naman sinabing hindi ako naniniwala, pero as I've said, ang dami ko pong mga kino-consider paano nangyari yun. Sabihin na natin yes, tama. We landed at number 8. We are the most traffic congested dito sa Pilipinas, over Manila. So may mga may mga rason, mga bagay-bagay na dapat natin i-consider. For example, Davao City is napakalawak, napakalapad, napakalaking syudad dito sa buong Pilipinas, no? So the largest city in terms of land area. So in short say, itong Kamaynilaan, buong NCR, like 14 cities with one municipality, kailangan mo silang i-multiply into 3 bago nila malagpasan or matumbasan ang land size ng Davao City. So ibig sabihin, ang sasakyan, dami ng sasakyan, dami ng mga dumadaan sa Davao City is ganon karami. So parang isa yun sa factor siguro na kinuha ng basis. Although akin lang din naman yun, pero puro ako daw dito assumption and presumptions, no? Kasi hindi ko nga mahanap-hanap yung may nabasa na ako pero napakalit lang na article. Wala talagang parang pinaka proper breakdown kung saan nagmula yung survey, saan nagmula yung pinaka basis talaga nila na lumabas ang Davao City as it most traffic congested in the world out of 500 cities. So yun, bali minabuti ko na lang na i-consider yung mga bagay-bagay. Unang-una, aminado ako as Davaoenyo myself, first hand I experienced na ang Davao City is traffic ko talaga siya, lalo na kapag peak hour in the morning and in the evening, no? So sa umaga, pag itanong niyo sa si Wikipedia kung anong oras ang simula sa anong oras yung peak hour dito sa Davao City sa umaga, so sasabihin niya it's 7 AM to 8 AM. Pero ako, as I've observed, yun na nga, since Davaoenyo ako myself, first hand experience, masasabi ko na ang peak hour dito sa Davao early as 6 AM no nagsisimula na at natatapos siya ng alas 9. At meron tayong resibo diyan, kita niyo naman sa mga video na na in-upload natin, and dito sa ating pinapakita dito sa mga nagro-roll or mga video footages na nakuha natin. And sa hapon naman, gabi, so magsisimula yung yung peak hour naman is alas 5 hanggang alas 7 ng gabi, no? So ibig sabihin 2 hours, 6-7. Pero sa totoo lang, ako masasabi kong nagsisimula dito sa Davao City ang peak hour is nasa mga 4, alas 4, minsan nga alas 2:30 pa lang talaga ng hapon, alas 3 nagsisimula ng magkakanda traffic, no? Lalo sa mga pangunahing mga lansangan, pang mga main thoroughfare ng Davao City. Ano ba yung mga main thoroughfare ng Davao City? So ito po yung Quezon Boulevard, Quimpo Boulevard, itong Bahada, JP Laurel, Daang Maharlika Highway, itong Quirino Avenue, and so pakidagdag na nga lang dyan sa ibang hindi ko pa nabanggit. Basta yun lang ang masasabi ko, main thoroughfare, ibig sabihin talaga two-way lanes, so talaga yan, o two-way roads, basta yung salubungan, so unlike sa CM Recto in the San Pedro Street na one way lang kasi yung yung daan, kaya kahit pa sobrang dami ng sasakyan, hindi siya ganun ka traffic. So bali, yun na nga, ang main thoroughfare ay magsisimula siya talaga pag peak hour sa hapon. Yun na nga, yung JP Laurel Avenue. Ano ba meron sa JP Laurel Avenue? Syempre, ang dami kasi mga shopping malls na makikita dyan, no? For example, SM Lanang, Premier, meron tayong IT Park sa May Damusa. So maraming mga establishments, no? Ang daming mga empleyado, maraming mga pumapasok diyan. So magkakanda buhol talaga kasi labas-pasok yung mga sasakyan, uwian, mga gano'n, no? And aside sa SM Lanang Premier, meron din tayong SPNC, that's hospital, no? Sa Southern Philippines Medical Center, Department of Health, tapos intersections, syempre hindi natin pwede kalimutan yung mga intersections. Ang daming merong Robinson, Cybergate, and meron tayong Abreza de Ayala Mall. Meron pa tayong mga intersections ulit, sa Maya Garcia Heights. Syempre yung Victoria Plaza Mall, meron tayong Gaisano Mall. So yan yung mga area na yon. Kumbaga in short say, itong JP Laurel Avenue is maituturing ho natin yan na isa sa pinakamalaking business district sa Davao City, like commercial talaga yung lugar.
makikita mo talaga dyan from the start, no, doon sa Maya Castillo crossing, makikita mo na yung ano, yung mga napakaraming mga commercial establishments na talagang may mga tao talaga na mga customer, mga clients, mga empleyado, may mga sasakyan lahat, so labas pasok, so talagang nagkukuso talaga siya ng traffic congestion. So yun, Boulevard naman tayo, marami din tayong ano, no, mga makikitang mga hindi man siya ganun ka business district ang ano, ang ating Quezon Boulevard, pero syempre ano yan, parang yun yung pinakamalaking community, pinakamalaking village sa Davao City, or pinakamalaking ano, yung mga bahayan, mga residential area, no, pinakamalaking residential area within the population district, which is yan nga, meron tayong 20 barangay 21, barangay 23, barangay 32, barangay 31, merong barangay 27, ay 37, mga ganun, basta marami tayong ano, makikita mga barangays diyan. Basta yung ano, yung whole stretch of boulevard, halos ano yan, bahayan yan diyan, mga residential area. So ibig sabihin, baba yung mga pasahero sa jeep. And sa may ano naman, sa may Quinpo Boulevard, so syempre may mga business establishments din diyan, marami, no, Quinpo Boulevard. Tapos merong terminal, labasan ng mga buses. So syempre yung mga bus pa lang malalaki yan, kumukonsumo rin yan ng space talaga sa daan, no, lalo kapag peak hour, labasan, pasukan sa terminal. So isa din yan sa i-consider natin during peak hour lang din naman. And syempre yung MacArthur Highway pala, no, so yun, munti ko na makaligtaan. So may mga eskwelahan din dyan, meron tayong yun ang MAPWA, Malayan Colleges, and meron tayong University of Mindanao, Matina branch, yan sa may Gravahan. Meron tayong Ateneo de Davao University, meron tayong NCCC Mall, lalo na hindi pa yan fully operational, ha, like hindi ano pa lang siya, parang soft opening lang sila nung ano, December. Meron lang silang grocery lang muna sa ngayon, hindi pa talaga tapos lahat ng ano, ng ilang mga stalls. And SNR intersection syempre ng MAA and IT Park, di ba, Matina IT Park, Tulip Drive intersection papuntang Ecoland. Basta napakaraming mga establishments and commercial. So Davao City is indeed the largest city in the Philippines in terms of land area. At hindi lang land area talaga, no, mantakin nyo ang Davao City, makikita naman talaga natin, hindi lang siya malaki in terms of land area, no. So maging sa population, we have almost 2 million. So we're third, no, next to Quezon City and the city of Manila. And ano pa, Davao City is malaki din ang Davao City in terms of assets, di ba? So napakalaki ng assets ng Davao City, like 33 billion. Yun yung po ano natin, no, yung overall assets ng Davao City. So malaki po yun. We landed at number 9, no, sa buong Pilipinas, alongside with the mga Cebu, Mandawi, alongside with Taguig, QC, City of Manila, mga ganong ano, mga Makati. Hindi basta-basta mga syudad yan, mga ano yan, mga bigatin, pero nakipagsabayan ang Davao City in terms of assets. And so ano naman, wealth naman sa ano, GDP, nako. Sa usaping ano naman, GDP, no, so Davao City top 5. Pasok tayo sa Magic 5 na wealthiest city in the Philippines. So very consistent ang Davao City pagdating sa usaping pinakamalaki, no. So sa land area, pasok. Sa population, pasok. Sa dami ng tao, I mean ano, sa laki ng era, pasok. GDP, no, assets, so Davao City is indeed ano talaga siya, malaki, no, kaya malaking syudad, kahit saan man siya titignan, no, sa lahat ng aspeto. Kaya yun, isa yan sa mga makakonsider natin bakit siguro tayo nagkakanda traffic sa Davao City. Tapos pangalawa, dito sa Davao City, auditing ko, nasabi ko na to sa mga video, sa mga vlog ko, pero just in case ba na may mga kakatune in pa lang sa akin, ang Davao City is meron ho talaga kami ditong strictly implemented talaga yung ano namin dito, traffic rules, na pag sinabing 30 km per hour lang talaga yung takbo sa area na yan, 30 kph lang talaga, hindi ka pwedeng lalagpas dyan. So meron kami ditong speed limit na 3, no, like kapag pinaka downtown area ka, pinaka population district, pinaka main roads, no, lalo may mga eskwelahan, marami mga schools, mga elementary and high schools, basta eskwelahan, no. So basta downtown area sa our population district, so ang takbo rito is nasa 30 kph lang talaga siya. Tapos kapag ka naman ay yung mga medyo ano na siya, suburban, or yung mga suburban area, no, like mga barangay, mga Puan, mga ganun, mga CP Garcia, mga barangay Sasa, no, Sasa, mga daang Maharlika Highway. So yung takbo ho dyan, mga Panakan, di ako sure sa Panakan, no, so ano na lang, sa may Sasa na lang, Arcastillo. Pagkakaalam ko, ang takbo dyan is ang 40 km per hour.
And dito naman sa diversion road, yung sa may Maa area, which is wala nang masyadong mga commercial establishments. So ang takbo ng sasakyan ho dyan is 60 km per hour. Yun na po yung pinakamabilis, pinakamalakas na takbo dito sa Davao City. Kasi nga, ang iniiwasan ho talaga dito is yung mga vehicular accidents na grabe yung fatality rate talaga, no. So partida, meron pang batas na gano'n nag-exist sa Davao, and strictly implemented na nga siya. Marami pang namamatay, maraming mga nadidisgrasya. So what more, no, kung tanggalin or taasan pa or bilisan pa ang speed limit na pinapatupad or in-implement dito sa Davao City. So ano lang kayo mangyari sa syudad. And ito pa, so additional natin na i-consider bakit tayo nagkakanda traffic. So yung yung mga migration, grabe ang migration. Davao City, baka hindi nyo alam sa mga hindi nakakaalam dyan, Davao City ang number 1 na pinakamalaking migration na nangyayari dito sa Pilipinas. So from Luzon, from Manila, pumupunta ng Davao, dito naninirahan. Ang daming mga Tagalog sa Davao City, sa totoo lang ngayon, no. Yan, promote pa more. Life is here pa more. So yan, anyari. Pero walang problema ho yan. Hindi naman tayo madamot mga Davaoenyo, kasi if that's the case, edi sana hindi na natin pinayagan ang mga Duterte na tumakbo sa national. Ako napaka stressful talaga ng buhay sa Manila. Like yan na nga, Presidente Duterte, grabe, stress yung inabot niya. Talagang matirang matibay. Kapag gawit ka talaga na tao, hindi ka tatagal, no, sa panahon ni Tatay Digong as president. Kasi mandahin mo, daming kalaban, no, daming kalaban talaga. Hindi na lang natin sabihin kung sino sila. Malalaki, oligarch talaga. So, siyempre, pag sinabing oligarch, billions of billions talaga yung willing na pakawalan. Ready silang i-let go in order na madurog ka, in order to get rid of those politicians na hadlang, no, sa kailang mga gustong mangyari, di ba? Siyempre, alam naman natin sa Pilipinas, hindi naman talaga yung mga politicians natin, yung mga ating mga presidente, yung ating mga senators, ating mga congressmen, hindi naman talaga yan sila andyan dahil sa atin, andyan yan sila dahil sa mga oligarchs. Oligarchs talaga yung mga nagpapanalo, oligarchs talaga yung mga backup ho nila. So tayo, props lang talaga tayo nitong mga congressmen, mga senators, and presidente. So for the first time ever yata, no, I don't know kung meron pa ba bago si Digong. Prior to Digong, meron na ba tayo naging presidente na hindi tuta ng mga oligarch? I think, no, hindi ko sure. I don't know kang dating Ferdinand Marcos Sr. kung siya ba hindi ba siya tuta. Hindi nga siya tuta ng ng mga oligarch, pero naman, no, dami naman, basta grabe rin yung corruption. Oo, yung corruption na pinag-usapan nila. Ay, yung corruption, no, talagang recorded yan, no. International talaga sila, kilala sila, no, internationally basta acknowledged, no, basta kinilala ang mga Marcoses as one of the corrupt families dito sa Pilipinas, no, mga political dynasties, corrupt families. Mantahin mo, for 21 years sila na nakaupo sa Pilipinas. So yun, nalubog yung yung Pilipinas sa utang. So grabe talaga yung napaka-infamous na mga Marcoses. At ito na nga, so nanalo ulit yung another Marcos. So good luck na talaga, no, kung baka the history repeat itself, no, yung mag-martial law ulit, tapos 21 years na maglilid sa atin is bangag. Alam niyo yon, di ba? Ngiwi, bangag ang wala na, good luck na talaga sa atin. So God forbid, no, hindi naman siguro mangyari yung kung talagang hindi naman siguro tayo papabayaan ng pinaka almighty creator natin. And pa ba? Yun ang so Davao City is marami ng mga Tagalog dito lumilipat. Ang dami ng mga Tagaluzon, hindi na Tagaluzon, taga Visayas na nasa Davao, and they called it home already, no. So Davao City, they already called it home, no. So marami na habila ng mga condominiums. Kita naman talaga natin na ang Davao City is siya, no, kung hindi totoo na maraming mga nagsilipatan dito, malaki ang napakalaki ng migration. Number 1 ang Davao City in terms of migration is sana walang benta itong mga condominium sa Davao City. Sana wala nang bibili, wala nang magtatayong mga business district sa Davao City, wala nang mag-o-offer, no, ng mga condominium units, wala nang magtitinda kasi nga walang bumibili, no. So pero sold out, hindi pa na materialize ang isang building, wala na, sold out na, di ba? Samantalang sa Metro Manila, lumiit, humina, kumunti ang kanilang sales ng kanilang mga condo units in residential area sa Manila, kasi nga yun, parang nasa Davao na yata karamihan ng mga naninirahan. So yun, life is here indeed.
And so yun, isa yun sa mga i-consider ho natin. At syempre yung mga mayayaman, may kaya yan eh. So dito naman sila lilipat ang Davao City, may mga sasakyan din sila. And yun na nga, bali ang mga business, mga investors, no, mga private investors or mga businesses. So dito na sila ngayon sa Davao nag-invest, no. Isa sa tayo sa may pinakamataas. Ang ating investments dito sa Davao City noong 2023 ay triple nitong 2024. Nag-triple. 'Di ba? So ganoon kataas, grabe na skyrocketing talaga yung sales ng Davao City. Kaya Davao City hindi talaga mapag-iwanan kahit saan man na aspeto, ano man ang pag-uusapan. Pagandahan, palinisan, safety, at ito nga traffic na. So congratulations Davao City. Pasok tayo sa number 8. But still, hindi naman talaga tayo masyadong affected or hindi tayo masyadong nasaktan or hindi tayo masyadong bothered ng mga taga Davao City kasi we already used to it. We used to it, no, na maging traffic talaga sa atin dito sa Davao. Like, walang pinagkaiba noon at ngayon. Yung traffic congestion is yun na yun. Yun nga lang, yung survey ho talaga, like number 8, I don't know kung anong purpose ho, no? Is it black propaganda? Kasiraan para sa Davao City? For what? Like, I don't know, okay lang din naman ang Davao City. Okay lang naman tayo mga taga Davao, no? Kung mga pupunta ng Davao City is parang ika-cancel na nila, imbes na lilipat sila ng Davao City ay hindi na lang kasi traffic. Okay lang din naman siguro. O, kumbaga, ang Davao City kahit pa hindi pa siya naging metropolitan, pasok naman talaga ang Davao City as one of the richest city in terms of assets and also in GDP, no. So isa sa pinakamayaman ang Davao City. Talagang wala tayong lugar dito, walang lupain, walang area ang Davao City na walang value, walang halaga, no. Kasi kahit pa sabihin nating malapit sa paanan ng bulkang Mount Apo, still napaka-valuable pa rin yung land area doon, yung lupa doon. Kasi ano nga siya, no, kung hindi man siya ginawang housing, hindi man siya ginawang subdivision, ay meron naman siyang mga pananim na mga kape. Meron siyang cacao, which is naging chocolate capital nga ang Davao City dito sa Pilipinas. And durian, no? Siyempre, durian capital of the Philippines ang Davao City. Kasi nga ang daming durian plantation sa napakalaking bahagi ng Davao City. Na kung titingnan mo siya sa overview, nasa aeroplano ka, tapos may kita mo, sabi anong klaseng tong, akala ko ba napaka-boom nitong Davao City, napaka-boom, no? Very developed, pero bakit ang dami pa ring area na mga bulubundukin, 'di ba? Ang dami pa ring jungle. So, 'yun pala ang jungle na tututukin nila is doon yung napakasarap na durian, world class na isa rin sa may rason, no? Bakit na lumalaki ang GDP ng Davao City. Ang durian, no? Farm or durian plantation. Saging, meron din kami saging dito. Meron din kami mga gulay, lanzones, mangosteen, pomelo at kung ano pang mga prutas dito na napakasarap, fresh and mura pa, lalo na kapag season. So yun lang, bali ang nakita nyo ho dito is mga resibo ko lang ito sa mga traffic area. So kibali nagsisimula ho yung dito, yung ating film sa kalsada is Lunes, early as 6:50 ng umaga, tapos hanggang sa matapos ang alas 9 ng umaga. So basically, nung sinabi ni Wikipedia na 7 AM to 8 AM around 7 AM to 8 AM ang peak hour sa Davao City in the morning, ginawa ko na siya talaga ng alas 6 kasi yun naman talaga first hand I experienced na ang Davao City is magsisimula yung peak hour para sa akin. Peak hour means congested na yung kalsada, traffic na talaga siya, like 6 AM, no? Kapag weekdays and alas 9 naman hanggang alas 10 naman kapag yan sa umaga, yan weekdays pa rin. So 6 AM to 9 AM hanggang 10 AM. Ganon ka lupit ang traffic sa Davao City. Pero yun to the point na magiging mas worst siya to compare in Manila, I doubt. Hindi ako masyadong convinced, pero sige na, wala problema naman. Yun na yun eh. So yun yung naging result ng survey, traffic index survey ni TomTom. Then no problem, be it, di ba? So that's all for today's video. Thank you for watching. So ano sa tingin nyo? Anong masasabi ho ninyo?